Si Satyavrata, hari ng Ayodhya. Si Satyavrata ay hari ng Ayodhya, isa siya sa mga emperador ng lahi ng araw o solar race at inapo ni Ikshvaku. Kilala rin si Satyavrata sa mga pangalang Bedhas at Trisanku. Sa Ramanayan, binanggit si Satyavrata bilang isang makadiyos at matuwid na hari. Labis ang kanyang kagustuhan na magsagawa ng isang sakripisyo o yajna upang siya ay makaakyat ng buo ang katawan sa langit. Si Vasista, isang dakilang pantas, ang kanyang pari, ngunit tumanggi itong isagawa ang sakripisyo sapagkat ito ay imposible. Lumapit si Satyavrata sa mga anak ni Vasista at hiniling na sila na ang magsagawa ng ritual. Ngunit tinuligsa nila siya at isinumpa na maging isang Chandala o isang mababang uri sa lipunan dahil sa kanyang kapangahasan. Hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Satyavrata at lumapit naman kay Vishvamitra, isang dakilang rishi, upang siya ang magsagawa ng sakripisyo. Nangako si Vishvamitra na iaakyat si Satyavrata sa langit ng buo ang katawan. Gayunman, matinding tinutulan ito ng mga anak ni Vasista. Dahil sa matinding galit, sinunog ni Vishvamitra ang mga apo ni Vasista at isinumpang ipanganak silang muli bilang mga outcast sa loob ng 700 buhay. Nilupig ni Vishvamitra ang lahat ng mga tumututol sa sakripisyo. Kaya't si Satyavrata na tinawag ding Trisanku ay umakyat patungong langit. Pag-akyat ni Satyavrata sa langit, hinarang siya sa pasukan ni Panginoong Indra at iba pang mga demigods. Sa tindi ng galit ni Vishvamitra, sinabi niya na lilikha siya ng bagong Indra o sisirain ang kasalukuyang Indra. Natakot ang lahat ng mga demigods kaya napilitan silang pumayag na si Trisanku o Satyavrata ay manatili bilang immortal. Ngunit nakabitin ng patiwarik at nagniningning kasama ng ilang mga bagong bituin na nilikha ni Vishvamitra. Samantala, ayon sa Vishnu Purana, may isa pang alamat tungkol kay Satyavrata. Dito, sinasabing isa siyang Chandalan at noong panahon ng matinding tagutom, tinulungan niya ang pamilya ni Vishvamitra. Ibinitin niya ang karne ng usa sa isang punong kahoy sa tabi ng ilog Ganges upang makakain ang pamilya ni Vishvamitra nang hindi kailangang direktang tumanggap mula sa isang Chandala. Dahil sa kanyang kabutihang loob, itinaas siya ni Vishvamitra sa langit at siya ay naging immortal. Haribol.